So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa sinasabi nilang it takes two to tango. And sa pinakamalaking tanong, bakit mas sinuportahan si Joy kaysa kay Kalingap Dan? Anyways, comment down below dahil sagot mo, interesado ako. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So this is it. Hindi pa tayo tapos sa usaping pasabog dahil marami pa daw pasabog. Abangan na lang natin. Tsaka tayo magre-react. Anyway, sige. Ano lang to? Base lang din ito sa aking pag-oobserba after what happened ng Danjoy, and then nagkaroon sila ng closure doon sa channel ni Kalinga Prab, napanood nating lahat yan, and Danjoy is love team. So yes, it takes two to tango. So consider it na alam nila from the start. Love team nga ni, so alam nila. Actually, this time, it takes three to make Danjoy, kilig. Kasi kasama si Kalinga Prab, siya yung director eh. But then, remember nyo guys, nung pag-amin ni Kalingap Dan, na sinabi niya, from the start talaga, ay wala naman talaga siyang relationship. So, di ko lang sure kung kailan talaga totally nagsimula yung pagmamahalan nila ni Jenny, and it doesn't matter to me anymore kasi wala na nga ni. So okay, sa usaping it takes two to tango, malamang totoo naman yan, it takes two to tango. And then wala naman, ako sa totoo lang, wala naman ang dapat pang ipaglalaban or hanapan ng butas si Joy, kasi nga yun na nga yun, love team. So from that word love team, na nung mga past episodes nila, kung babalikan natin, inamin lang sila na, so malaking butas na yun, malaking pasabog na yun actually. So ano pa bang pasabog na abangan natin? 'Di ba? Sa tanong naman na mas sinuportahan si Joy kaysa kay Kalingap Dan, pwede. Dahil iniisip nyo sa mga sponsors, na iniisip ng karamihan na mas maraming sponsors na nagsusuporta kay Joy. Pero kung iisipin nyo, naiisip ko din, na walang channel si Joy. Hindi nakapag-live, hindi rin nakapag-upload ng videos. And paminsan-minsan lang din talaga siya binablog ni Kalinga Prab. Though, sobrang thankful dahil yung mga Joynatics talaga at iba pa, kapag may vlog si Joy, talagang todo support at nakikita naman natin na talaga namang lagpas 400k. 'Di ba? In less than 3 days. O, 'di ba? Ang lakas 'yon. So, kung usaping sponsors, feeling ko lamang talaga si Joy dahil mas maraming sponsors na talaga namang medyo nadismaya sila sa naging desisyon ni Kalingap Dan na gano'n na nga. Well, understood. Pero sa totoo lang guys, si Kalingap Dan as a content creator, nakikita ko naman sa mga views niya, minsan bababa, minsan tataas, minsan bababa, minsan tataas. Ganon talaga, 'di ba? Para sa akin, yung views ni Kalingap Dan, nakadepende talaga 'yon kay Kalingap Dan kung paano niya imikos-mikos ang kanyang mga contents diyan para papanoorin natin, 'di ba? Nakadepende 'yan sa kung gaano din ka-creative yung content niya sa araw-araw para kahit yung mga bashers ay papanoorin, 'di ba? Bashers is equivalent to money. Ay, revenue. 'Di ba? So, actually, kung iisipin mo talaga, si Kalingap Dan ngayon, tuloy-tuloy naman yung earnings niya sa YT niya. Oo, sa live niya talagang malaking bawas. Kasi, marami pang nagtampo sa ngayon Marami pang hindi totally naka-move on. Marami pa talagang nasaktan. Although, ando na yung tanggap na. Pero, marami pa ring nawala ng gana. And I believe sa darating na panahon, kapag nakikita nila na si Kalingap Dan is this time is really doing good, ay babalik at babalik din yan, 'di ba? Tao lang naman tayo, naniniwala ako na
pagdating ng panahon ay mapapatawa din yan. 'Di ba? Sa ngayon, medyo mahirap pa talaga. At kitang-kita naman natin yun sa suporta ni Kalingap Dan. Tuwing nagla-live siya, kaunti pa talaga. Pero push lang. Ang maganda din kay Kalingap Dan talaga, kahit konti lang yung nanonood sa kanya, hindi na rin or wala na rin masyadong nagpapalipad, pero hindi rin naman siya tumitigil. Pinapakita or nagpapakita pa din siya, nagla-live pa din siya, kinakamusta pa rin niya. Yung mga taong nandyan na nanatili, na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, hindi man naging perpekto ang mga bagay-bagay, or hindi man naging perpekto ang desisyon niya, pero he still shows up. So, on that part, na-appreciate ko si Kalingap Dan actually. So, okay. Given na talaga na mas sinuportahan or mas maraming sponsor si Joy talaga kumpara kay Kalingap Dan. Pero meron pa din kay Kalingap Dan for sure kasi meron din yung solid sponsors talaga. Kasi on the other hand, sa pagiging charity vlogger naman ni Kalingap Dan, feeling ko naman hindi rin siya nagkulang sa part na yon, 'di ba? Yun nga lang, malaking naging malaking apekto ang naging desisyon niya dahil sa Danjoy. And then what happened na mayroong ganon, 'di ba? Nabulaga tayong lahat. Ako personally naging medyo bitter talaga ako pagdating kay Kalingap Dan. Pero later on, 2 months nang nakalipas, actually magti 3 months na. Okay. 'Di ba? Hayaan na natin 'yan. And I think magiging lesson learned niya ni Kalingap Dan habang sa araw-araw, 'di ba? And maybe yun yung magiging inspirasyon niya para mas maipakita pa niya kung anong kakayahan niya para mas mabawi pa niya yung mga taong minsan na ay nagduda sa kanya. 'Di ba? Pero kung tutuusin naman talaga, pare-parehas lang naman sila ng suporta ngayon. Kasi kita mo naman yung mga vlogs ni Kalingap Dan, 'di ba? May mababa, may mataas, kaya nakadepende yan sa kanyang diskarte kung paano niya imikos-mikos ang mga content niya, guys. Ito namang si Joy, walang content, walang live. Minsan lang iba-vlog ni Kalingap Rab. And actually, tahimik lang. Kung wala lang pasaring, kung wala lang parinig, wala tayong balita. Usap-usapan lang, ganoon sa live, lalo na kay Kanole, 'di ba? And kung ano mga update sa project nila na pinaplano para kay Joy, ganoon. 'Di ba? So, sa sinasabi nilang pasabog, hindi rin ako naniniwala na kayang gawin niya ni Ate Lorne. Kasi nasa Kalingap pa rin naman si Joy. Although, minsan siguro nadadala siya sa bugso ng damdamin kasi talagang bias niya si Dan, 'di ba? Si Kalingap Dan. Kaya medyo nasasaktan din siguro siya kapag may pumapasok tapos tinitira si Kalingap Dan. Kaya minsan gumagawa din siguro siya ng buwelta para sa mga Joynatics, Bumba, kung gano'n. Pero kung tutusin, hindi yan magpapalabas ng kung ano-ano mang mga screenshots dyan dahil Joy is still Kalingap Angels at walang sino mang may karapatan na sirain si Joy. Lalo na Kalingap din si Lorne TV, 'di ba? Ang Team Brooks. So, ayun. Magsama-sama tayo sa hirap man or ginhawa. Kasi ang mga tao naman, ang mga viewers naman, paikot-ikot lang naman yan, 'di ba? Kung interesado yung topic mo, lalo na kung medyo maritisan, chismisan, nandiyan talaga yan. 'Di ba? As a content creator, you just have to be really creative and okay, 'di ba? Kasi naman kumbaga naibulgar naman na lahat. Kung ano pa mang wala naman para sa akin wala nang mas malakas na pasabog nang nalaman nating ang Danjoy ay bokya, ang Danjoy ay love team lamang. So, wala nang mas lalakas pa doon. At isa pang pahabol na si Joy ay masama ang ugali. Sa tingin ko, yun na yung pinakamalakas na pasabog. Kung meron pa man, let's wait and see.